Okay po, good morning sa bawat isa. Okay po, so bago po tayo magsimula ay pakibati po, pakingitian yung ating mga katabi. Okay, pero alam niyo po ba ayon sa research, ayan, nag-research pa ako. Okay, ayon po sa research, one of the sweetest things na maririnig natin is our own name. Opo. Kaya po ngayon, I'll give you 1 minute to stand up. Pakikamayan po yung ating mga katabi. Pero sasabihin nyo, God bless you, brother or sister. Ano po yung pangalan niya? No, sige po, 1 minute. Your 1 minute challenge starts now. Sige po, pakisabi, God bless you, Brother Rafael, Sister. God bless you, Sister Ana Flor. Okay, so your 1 minute is up. Sige po, please settle down. Ayan. Di po ba iba yung pakiramdam pag narinig natin mismo na tinawag yung pangalan natin? Kesa sabihin lang na, hi bro, hi sis. Pero pagka po minention, sinabi yung ating pangalan, merong something. Kasi nandun yung connection, no? We feel we are really welcomed and loved by our brothers and sisters, no? With as much na gusto ko po sana kayong mabate by pangalan, iyan po ay isa sa aking kahinaan. Napakatagal ko pong makatanda ng pangalan, no? So, good morning po sa lahat. Okay, so before we start, meron po tayong short game, parang fellowship lang, no? So, the title of our game is, Who is the Bible character associated with? May ipapakita po akong object. O kalmahin ang sarili, wala po akong papremyo. Sasagutin lang natin. Ano? Baka po kasi masyadong competitive. Yung nandoon sa labas, makarating rito at aki maitulak yung TV natin. Okay, kalmahin lang ang sarili. Okay, number 1, who is the Bible character associated with this? Okay, very good. Moises. Next, how about this one? Ayan, okay. Next. Sino ba? Sabi nung iba, David and Goliath. Oh, si David. Okay, sige. Galing. Okay. Ayun, okay. Associated raw sa ocean adventure. Okay, tsaka sa si Jonah. Okay, and the last one is si Joseph. Ay, may isa pa po pala. Eto. Ayun. Si Peter. Kasi po ay yung fishing net. Okay, so thank you. That means we are acquainted with Bible. Now, ano po ba yung pag-aaralan natin ngayon, no? So, of course, we always acknowledge the presence of the Holy Spirit every time we are here exhorting at saka po nakikinig ng mga salita. So before we start, let's pause for a moment and pray. Father in heaven, we glorify you. Thank you, Lord, for all your blessings, for the provision, for all your faithfulness in our lives. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka po nagkukulang sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng mga kasalanan na aming nagawa. And Lord, ngayong oras na ito, nawa po ay gawin niyo pong malinis ang aming mga puso't isipan, ang handang makinig sa iyong salita. Especially, Lord, cover me with your Holy Spirit. Lord, without you, I am nothing. And Lord, we continue to pray na
ano man po yung aming pag-aaralan, Lord, speak into our hearts and give us, Lord, the conviction na aming pong isabuhay, bawat po mensahe na nagmumula sa iyo. Lord, be our speaker, be our guest. We are privileged to be serving you in whatever ministry that we can, Panginoon. And Lord, we give you back the glory and honor in Jesus' name. Amen. Okay, so, yan po. Sige po. Mas malakas na palakpak nga po sa ating Panginoon. Okay, so, kanina nagpakita ko ng mga objects, no? Mga associated with Bible character. Pero merong isang very classic story na related sa wise man and foolish man. Ano yung story na yon? Yes, yung nagtayo ng bahay. So very classic, naririnig natin even sa Sunday school na ituturo po, no? Yung wise man built his house on the rock, while the foolish man built his house on the sand. Pero hindi po siya yung ating pag-aaralan ngayon. Okay, pero may kinalaman pa rin sa isang wise and at the same time foolish. Dito po kasi sa story ng the wise man and the foolish man, na mababasa natin sa Matthew chapter 7, verses 24 to 27, dalawang tao sila, no? Iba si wise man, iba si foolish man. But for today, we are going to talk about Solomon, no? Okay, now, kilalanin muna natin si Solomon. Sino po ba siya? So, si Haring Solomon ay ang ikatlo at huling hari ng nagkakaisang kaharian ng Israel, na humalili kila Haring Saul at Haring David. Siya ay anak ni David at Batseba na dating asawa ni Uriah na Heteo. Si Uriah ay ipinapatay ni David upang pagtakpan ng kanyang kasalanan ng pakikiapid kay Batseba habang si Uriah ay nasa digmaan. Si Solomon ay kinilalang may akda ng awit ni Solomon or Song of Solomon, aklat ng kawikaan, Proverbs, aklat ng mga ngaral o yung Ecclesiastes. Bagamat may ilang scholar na nagtatanong kung si Solomon nga ang sumulat ng Ecclesiastes, maraming ebidensya sa aklat ang tumutukoy sa kanya. So inilalarawan siyang anak ni David at hari ng Israel sa Jerusalem, na malinaw na tumutugma naman po kay Solomon. So si Solomon ay naghari ng 40 years. No? Kilala siya sa kanyang pambihirang karunungan na ipinagkaloob ng Diyos. Okay po. So another parang context about Solomon is that, bukod doon, anak nga po siya ni na Haring David at Batseba, ikatlong hari. Naging hari, ayan, inulit ko lang po pala. Okay. So, when we hear the name Solomon, ano yung associated sa kanya? Kung kanina sinagot niyo sa akin, yung lambat ay kay Peter, yung ark ay kay Noah. Si Solomon, ano yung pumapasok sa isip natin? Yes, wise man and specifically wisdom. Yan. So, when we hear the name Solomon, it equates with wisdom. No. Now, the title of my exhortation for today is The Foolishness of a Wise Man. Kanina, balikan natin yung picture. Sabi ko, ilang tao yung nandun sa unang picture na pinakita ko? Dalawa. Magkahiwalay si wise man at saka si foolish man. Dito, we are talking of Solomon only, being a wise man and a foolish man. No? Disclaimer, ito po ay gawa ng AI, so we also have to acknowledge po yung mga hindi natin pag-aari at baka po ako ay bigla na lang makulong. Ayan, okay po. So ito po ay gawa ng AI, kaya po napapadali ang trabaho po natin. Okay, now, balik ako doon. So yung pong verse ay galing sa Proverbs 3 verse 7, King James Version, Be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. Okay po. So, mababasa po natin sa unang hari, chapter 3 verse 5.
ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. God is speaking to Solomon. No? Kung tayo yung tinanong, ano yung top 3 natin na isasagot? Pera, kayamanan. Kasama yon, di ba? Kasama yon. Gusto natin ng pera, gusto natin ng kayamanan. Kasi nga, kino-cover up pa natin na gusto kong yumaman kasi gusto kong tumulong sa mga mahihirap. No? Gusto ko maging mapera para i-share ko yung blessings. Pero, ano yon? Kumbaga parang that is your personal wish. Di ba nga minsan may mga story pa yung genie, kakaskasin mo yung lampara, tapos magbibigay ng 3 wish, papayatin niyo po ako kasi sexy po ako ni ganito, ni Ivana Ilawi. Ay, tama ba? Alawi. Basta yung ganon. So, may mga wishes, no? Pero God is speaking directly to Solomon, asking, ano ang gusto? Mind you, gusto, not need. Di po ba? So, kayamanan, mahabang buhay, kamatayan ng kaaway. So, yan yung ine-expect. Being a king na nagro-rule sa kaharian, di po ba noon ang mga hari, sila yung nangunguna sa digmaan. No, hindi sila masyadong kino-cover. Kumbaga, pagka yung hari ay napatay, bumabagsak na yung kanyang, pati yung kanyang kawal, no? Okay. So, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo yung nasa unang hari, chapter 3, verses 6 to 9. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David. Dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong katapatan, ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya, nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa't walang karanasan. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili. Bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? So, let's pay our attention only to verse 9. Bigyan niyo po ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. 2. And I believe that Solomon is speaking from his heart. No? Kasi ang offer ni God, ano gusto mo, sabihin mo. Pero, ito yung kanyang sinabi, karunungan. Karunungan kailangan ko sa pamamahala. Kasi ang lawak po nung kaharian ni Solomon. At kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Tuloy po natin yung pagbasa. Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling may karunungang kumilala ng mabuti sa masama, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. So, ginrant si David nung una niyang gusto, karunungang kailangan niya sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. And may bonus, yung mga hindi niya hiniling. No? Kayamanan. Then, karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari up to this present.
walang nakakapantay po sa karangalan na yon, dun sa glory. Kaya nga, pagka po sinabing Solomon, hindi na siya mapapanahan kahit na po sinong hari ang nabuhay o mabubuhay pa. Kasi yun ang pangako. And then, dun sa 14, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. No po. So, ano ba yung mga patunay na napakarunong talaga ni Solomon? So, doon sa accounted sa Bible po, yung hatol niya sa dalawang inang nag-aagawan sa sanggol. So, in summary, di po ba may dalawang babae na nagbebenta ng aliw, tapos pareho silang nanganak. No, ngayon, namatay yung anak, hindi ngayon malaman kung sino ba, si babae 1 o si babae 2. So, yung sanggol na buhay ay pareho nilang kiniklaim. So, si babae 1 at si babae 2, sinasabi nila pareho na anak ko po yan. So, lumapit sila kay Solomon. So, ang sabi ni Solomon, ano ang patunay? So, dahil namatay nga, nag-aakusahan sila pareho na kinuha nung isa yung anak na yon. So, ano ang hatol ni Solomon? Sabi, kumuha ng tabak, hatiin sa gitna yung sanggol, at pagtigisahan. So, anyway, ano naman to symmetrical. So, may kamay din, may paa din, may isang ear, may isang eye, may kalahating nose, may kalahating mouth. So, hatiin. So, yung isang babae ay nagmakaawa kay Solomon at sinabing huwag patayin ng bata at ibigay na lang dun sa isang babaeng nakiklaim. Pero yung isang babae na nakiklaim, sabi niya, sige po, hatiin po natin at nang parehong walang makinabang. No? So, ibinigay ni Solomon yung bata, yung sanggol, dun sa pumigil sa kanya na hatiin. So, that is how wise Solomon was. And then, bukod ron, siya rin po ay nakasulat ng libu-libong tula, awit na naisulat, accounted rin po sa unang hari, chapter 4, verse 32 to 34, yung kaalaman niya sa iba't ibang hayop at halaman, gumagapang man yan, lumilipad man yan, kung saan man yan nakatira. Tanungin niyo si Solomon, siguro siya yung pinagmula ng Google. Sa kanya na-inspired yung Google, no? Then, at yung pagdayo ng mga tao upang siya ay mapakinggan. That even kings and queens will go to Solomon and seek for advice. At syempre, bilang naman pagtanaw ng favor, ay may dala naman silang handog kay Haring Solomon. That is how he acquired yung kanyang mga kayamanan, no? Na hindi siya nanguha, hindi siya nagkamkam ng mga kayamanan ng ibang tao, kundi na-acquire niya kasi binibigay po sa kanya. Ano naman yung patunay ng kayamanan ni Solomon? So, sabi po, parang buhangin sa dagat ang mamamayan sa Juda, pero sapat ang pagkain at inumin. So imagine that. Minsan nga yung isang household, yung isang barangay, ang hirap ng bigyan ng ayuda at pakainin no? Pero what more? Yung malawak na lupain na yan, na yung mga tao hindi nagugutom. Sapat yung kanilang supply. Meron siyang 40,000 kwadra ng kabayo para sa kanyang mga karwahe. At meron din siyang 12,000 na mga ngabayo. No? So, imagine, no? Napakayaman talaga ni Solomon. Ito rin po ay galing sa AI. Ito po yung nagre-represent kung gaano po kalawak yun pong kanyang kaharian. Ito. No? Minsan nababasa natin, ang isa lang dyan, ang sakop ng isang hari bilang kanyang kaharian. Pero imagine, Solomon's kingdom. Now, napakarunong ni Solomon, no doubt. Wala po tayong question dyan. No? Hindi po matatawaran yung kanyang karunungan. Napakaraming accounts sa Bible na nagsasabi na siya po ay marunong. Kaya, tama po yung pamagat natin that Solomon is a wise man. But, what made him foolish? Bakit naman natin sasabihin na foolish man si
Solomon. In context, because Solomon slowly drifted away from God. Kasi po, may kautusan na si Yahweh. Mababasa po natin sa Deuteronomy 17 verse 7, chapter 17 verse 17a. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh. So, hindi naging careful si Solomon sa pakikipagrelasyon. So, tayo man, at present, kabataan man tayo, o kayo, kabataan kayo, o ano man, maingat tayo sa pakikipagrelasyon. Maingat tayong pipili ng ating kaibigan. Because they will have influence in our lives. Tayong mga magulang, kahit ano gawin natin, pag nasa loob ng tahanan yung ating mga anak, parang assured tayo na safeguarded sila. Hindi sila mapapano. Hindi sila masasaktan. Hindi sila maiimpluwensyahan ng iba. Pero oras na lumabas sila ng pinto, oras na sila ay sumakay ng tricycle at dumaan sa mga karsada na yan, at may nakasalamuhan ng ibang tao, hindi na tayo sigurado. Because lahat ng tao, in one way or another, will have a relationship with another people. Kaeskwela, kapitbahay, suki, katrabaho, ka-churchmate, di ba? Kaibigan, kapatid. No po? Minsan nga, yung nakakasalubong lang yan, katanguan mo na. Kung mahilig kang naglalakad ka, kabandingan mo na po yung ano. So, careful tayo sa pakikipagrelasyon. Pipiliin natin sila. No po? So, Solomon, hindi siya nakasunod dito. Sabi po sa unang hari, chapter 11, verse 3 to 4a, ang mga asawa niyang mula sa mga lipi ng hari ay 700 wives. At ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300 or yung mga concubine. So nanonood kami ng Korean novela, yung concubine, di ba? Aside from legal wives. No, meron naman kasi tayong mga kapatid na mga allowed sa kanila yung maraming mga bigamy, no? Maraming mga asawa, no? Pero come to think of it, 700 wives and 300 concubines. So, 1,000. Ilang araw lang ang meron sa isang taon, 365 days. So, para pala malapitan niya o para makausap niya yung isang asawa niya, kailangan, sa ikatatlong taon ka na, naka-line up, no? So, ganun po. Then, nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Yun naman pala, imagine mo, 700 wives yung magbibigay ng iba't ibang impluensya sa'yo. No? And you, additional to that, you have 300 concubines na magbibigay rin ng iba-ibang mag-feed sa isip mo. Oh, dito na tayo. No? Kasi iyahawi at iyahawi ka sa iba. No? At nahikayat nga si Solomon, pero hindi abrupt, hindi mabilis. Solomon slowly drifted away from God. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Bakit? Sumunod siya sa mga kapritsyo nung kanyang mga wives. Di ba ganun yung mga husbands? Ganun din naman tayo. Pagka naglambing-lambing yung wife, susunod sa kapritsyo, lalambing-lambingin pa. Lalambingan pa ng boses, parang gusto ko ng milk tea, yung takbo na sa milk tea. Parang masarap magkape sa Starbucks, takbo na agad sa Starbucks. Diba? Iba pagka malambing. So, nahahawi na yung, tawag nito, yung prinsipyo ni Solomon ay bumabaluktot na. Nawawala na. Hindi na siya nagiging tapat kay Yahweh. No?
Don't get me wrong, ganun rin naman syempre yung mga wives, di ba? Pagka naman halimbawa, gusto natin bigyan ng pakonsuelo yung sawa natin, maglalambing, pagluto mo naman ako ng ganito, ipagluluto natin, no? Guilty ako doon, hindi ako sanay magluto ng dumadaan sa apoy, no? So, yung mga ganun po, we give in, no, to the wishes, no? We give favor to our spouses. Tumalikod si Solomon sa Diyos. Unang Hari, chapter 11, verse 1 to 8, ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan, sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Yahweh, ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Umibig si Solomon sa mga maraming dayuhang babae, bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo at Heteo. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing yan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Yahweh, ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng hari ay 700 at ang kanyang mga asawang lingkod ay 300. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Kanina, doon po sa binabasa natin, nung ibinigay ni Yahweh yung mga bagay na hindi niya hiniling, kasama ito eh. Di ba? Kaya lang, may condition si Yahweh. Kung susundin mo or susundan mo yung ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. So, dito nag-fall short si Solomon. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh, hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Verse 5, sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom, ang karumal-dumal na diyos ng mga Amonita. Verse 6, gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Semos, ang karumal-rumal na diyos ng mga Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na diyos ng mga Amonita. So, kanina sa verse 11, sabi, bukod pa sa asawa ng Paraon, nag-asawa siya ng Moabita. Dahil asawa na niya yon, napapasunod na siya. Gumawa siya ng Diyos ng sambahan para kay Semos, nakarumal-dumal na Diyos ng mga Moab. May asawa siyang Moabita. May asawa rin siyang Amonita. Kaya pumayag rin siya na gumawa ng sambahan para kay Molek. So, dalawa na. So, meron na siyang kinikilalang ibang Diyos. Hindi na si Yahweh. Hindi na siya faithful kay Yahweh. Na iba na yung takbo ng kanyang isip. Dahil nga doon sa impluwensya ng mga babaeng ito na nung una naman ay binigyan siya ng paalala ni Yahweh. And then, ganun din, nagpagawa na rin siya ng altar para sa Diyos-Diyosa ng mga asawa niyang mga dayuhan. At ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. So kung dati, si Yahweh at yung kanyang mga kawal, yung kanyang mga nasasakupan, ay si Yahweh lang yung sinasamba at hinahandugan. Nung nagkaroon siya ng asawa na hati, na iba, dito rin ay sumasamba na sila. And that does not please God. That does not please Yahweh.
Pero sabi naman, the Bible never says Solomon stopped being intelligent. Kahit naman nag-asawa na siya ng 700 at nagkaroon ng concubine sa 300 at nagkasala at gumawa siya ng mga hindi katanggap-tanggap kay Yahweh, hindi naman inalis yung pagiging marunong niya. Nanatili pa rin siyang wise. No? It never says God suddenly took away his wisdom. Taglay pa rin niya ang pagiging marunong. Yun nga lang, yung tragedy was not that Solomon did not know what was right. Alam pa rin niya, hindi lang niya pinagpatuloy. He did not continue living it. Alam naman niya na dapat hindi siya naggagawa ng mga Diyos-Diyosan, ng mga templo. Pero, ginawa pa rin niya. So, yung wisdom niya, nanatili naman, may head knowledge pa rin siya. Pero yung practice niya, the way he lived, hindi na. And Solomon's heart drifted away from God. Sabi po, sa 1 Kings chapter 16, verse 6, Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely. So, maliwanag po, matalino pa rin si Solomon. The problem was, yung kanya ng pagmumuhay, yung kanya ng practice. He did not continue living yung utos sa kanya ni Yahweh. Now, wisdom is not just knowing the right thing. Tayo man, matalino tayo. I know, nabanggit ko na po sa inyo, ang mga bata ngayon, ang mga sanggol, they belong to alpha generation. May innate, runong na po sila, no? So, wisdom isn't just knowing the right thing. It's choosing the right thing again and again and again. No? Hindi sapat na alam lang natin. Pa-practicein natin lagi-lagi. Example, we know our identity is found in Christ, but we keep looking for approval from people. No? Alam naman natin na redeemed na tayo. Saved na tayo ni Jesus. Pero, hindi pa rin tayo mapanuto. Gusto pa rin natin gumawa ng mabuti at gumawa ng kung ano-ano para ma-affirm ng mga taong nasa paligid natin na, ay, oo nga, bago na siya. Pero nandun na yung identity natin as Christ's child. Pero we keep on seeking the approval of people. No? The problem isn't always a lack of knowledge. Sometimes it's a lack of obedience. No? Ganun si Solomon di ba? Alam niya yung tama, pero hindi niya sinunod. Mas nag-obey pa siya dito sa 700 wives at 300 concubines sa mga babaeng nagbigay sa kanya ng hindi magandang impluwensya. We can know a lot about God. Ang daming isang pindot mo lang, makakapakinig ka ng preaching. May mga podcast, may mga nagkalat yan, magpapamigay ng flyers na kung masipag ka, babasahin mo. Information about God is always readily available. Napakabilis niya, napaka-accessible. Ang bilis ng consumption niyan. Kahit saan, may cellphone ka lang, makakabasa na tayo. But knowing isn't the same as following. No? God looks into our heart if we are obedient. Tama, ang dami mong alam. Baka nabasa na nga mo yung Bible ng back to back, front to back. Pero, ano yung essence nun? Ano yung saysay ng kabisado mo yan? O sige nga, parang nasa quiz B, recite this verse. Lahat, ultimo period, ultimo tuldok, ultimo exclamation point, kaya mong sabihin. But what is the essence if we are not following? Now, how much do you know?
how much do we know about our God? But our God isn't simply looking for people who know His Word. What are we doing with what we already know? Are we living it? Sinasabuhay ba natin? No? Wala ring saysay, share ka ng share, share ka ng share. Pero hindi naman nakikita sa buhay natin. Pero, don't get me wrong, hindi ko naman sinabing wag nang i-share. Maganda nga na na-share natin and at the same time, na-verify through our practice. Para po ba ngayon, to see is to believe. Sineshare mo. Lalo mo silang napapabilib kasi nakikita sa ating pamumuhay, sa ating mga ginagawa. Now, Solomon is the wisest man. But his wisdom, this wisest man couldn't save himself through wisdom alone. So, nawala na ba siya ng pag-asa? Tayo ba, nawawala na rin tayo ng pag-asa na, ay, oo nga no, hindi, may head knowledge lang ako. What should we do? Should we try harder? No. Let us focus on Jesus, our God, our living God. The Bible calls Jesus someone greater than Solomon. Unlike Solomon, Jesus never allowed his heart to turn away from the Father. Unlike Solomon, he perfectly lived the wisdom he taught. And unlike Solomon, Jesus didn't simply tell us how to live. He came to rescue people who have failed to live wisely. That's why our hope has never been our own wisdom. Our hope is Christ, the one who perfectly obeyed where every one of us, including Solomon, has fallen short. This is a call for everyone. Do not be afraid of not knowing enough. No? But be afraid of slowly drifting away from God. Baka nga ang dami-dami nating alam. Meron ditong dalawang statement. How should we read this? Yung una, it ended with a period. Yung pangalawa, question mark. With our knowledge about God, okay naman ako. Or, okay naman ako. So, we will go back to being obedient. No? We will always ask God, ask Jesus, to never let our hearts drift away from Him. So, sabay-sabay po nating sabihin itong statement na to. 1, 2, 3, go. Jesus, never let my heart drift from you. So, God bless everyone. Sige po, let's pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin kung paano mo kami, Panginoon, minamahal. So, salamat sa aral na somehow nakuha namin kay Solomon na yung wisdom ay hindi sapat kung hindi po namin ipapamuhay yung pagkakakilala namin sa iyo. Lord, sa pang-araw-araw naming buhay, ipaalala mo sa amin kung paano po kami kikilos, kung paano namin po isasabuhay, Father God, magagamit ang mga aral mo para maging gabay at amin pong mga tanglaw sa mga bagay na ginagawa po namin, sa mga pagdidesisyon, sa mga bagay na kailangan naming gawin. Lord, always remind us to always seek you. And Lord, we pray na guard nyo rin po ang aming mga puso para po hindi lang kami magkaroon ng head knowledge, but we have this obedient heart na lagi na pong sumusunod sa inyo, Father God. Hindi po madali, but in process, Father God, we pray na ingatan niyo po kami. Maging Panginoon yung pakikipagsalamuhan namin when mga relasyon namin. Lord, give us the discerning spirit na makilala kung ano ba yung magiging impluensya ng mga taong ito sa amin at kami man ay maging impluensya sa kanila. Lord, let Jesusness, let your likeness be among us at maisabuhay po namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming mapagpakumbabang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.